Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, talagang tinuloy ni Terry Ridon, yung pumag na congressman ng Bicol Saro, yung kanyang planong imbestigahan talaga yung Dolomite Beach. Ngayon, sinasabi niya daw na hindi naman daw kailangang, baka hindi daw naman daw kailangan yung Dolomite Beach na yun. Dapat daw yung pondong ginamit doon, ginamit na lang daw sa flood control. Bakit kaya gustong-gusto niya magamit yung pera ng I mean yung pinagkagastosan doon sa Dolomite Beach? Bakit gusto niyang mailagay doon sa flood control? Dahil ba doon mas may kita? Doon sa Dolomite Beach wala silang kinita. Hindi natin alam kasi itong Bicol Saro may pagkakaparehas sa pangalan ng party list ni Saldico. Ano bang pangalan ng party list ni Saldico? Ako Bicol. So parehas silang Bicol ang nire-represent. Pero bakit itong si Terry Ridon parang mainit na mainit dito sa Dolomite Beach ni Pangulong Duterte? Na meron namang utos na yung Korte Suprema diyan. Ilang presidente na yung dumaan at inuutusan na nga ng Korte Suprema na dapat ayusin, linisin, rehabilitate yung Manila Bay. Ni isang presidenteng dumaan diyan, walang naglinis, walang gumalaw. Tanging si Pangulong Duterte lang ang talagang nagkaroon ng political will na maituloy na malinis talaga yung Dolomite Beach. Talagang ginawa ng effort yan. Kaya kung titingnan nyo, after ng termino ni Pangulong Duterte, pinakikinabangan ngayon ng mga Pilipino, especially ng mga taga Maynila, ng mga kalapit probinsya o lugar sa Maynila, dinadalaw na yung Dolomite Beach sa may Baywalk, 'di ba? At the same time, katabi lang 'yan ng US Embassy, 'di ba? Kung titingnan mo, mas nakakahiya na yung isang bansang malaki, maganda yung kanilang opisina, sa gilid puro basura galing sa Manila Bay. Kaya nga ang ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte, pero itong si Terry Ridon hindi natutuwa dahil wala naman daw pakinabang yung Dolomite Beach na 'yan. At isa raw sa mga dahilan kung bakit daw binabaha ang Metro Manila dahil daw sa Dolomite Beach. So ito, panoorin po natin yung kanyang dahilan kung bakit gusto niyang imbestigahan itong Dolomite Beach na ginawa ni Pangulong Duterte. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito. Sabi niya wala daw sa NEDA yung budget daw ng nitong Dolomite Beach. Pero nakakalimutan niya o hindi niya siguro alam na merong utos diyan ng Supreme Court. So, imposibleng walang pinagkuhanan o hindi naisama doon sa budget na ginawa ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Tapos sasabihin, dapat to inilagay na lang daw sa flood control. Bakit? Para may kumita diyan sa flood control. So, talagang init na init kayo sa flood control dahil andyan yung kita sa Dolomite Beach, wala kayong kinita, kaya pinanggigilan nyo ngayon, overpriced daw. Instead na yung sinasabi nyo overpriced, napunta sa pagpapaganda, parang gusto yata mangyari ni Terry Ridon, napunta sa bulsa ng mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI
proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan. So 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review, yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Tinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaking usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong... Malaking usapin daw yung flood control ng, yung itong Dolomite Beach. Oo, siguro sa inyo malaking issue talaga yan dahil napakaganda ng ginawa ni Pangulong Duterte dito sa Dolomite Beach. Dahil nga hindi naman sila nakikinabang diyan, walang nakinabang na mga politiko diyan sa Dolomite Beach. Malaking issue sa kanila yan. Kaya gusto nilang imbestigahan itong Dolomite Beach ni Pangulong Duterte para, alam niyo yun, mai-divert yung issue na ang mga congressman ang talagang kumikita ng todo pagdating sa mga proyekto ng DPWH. Tandaan nyo proyekto rin yan ng DPWH, nakatandem yata dyan ng DENR. Diba? So, tinigil nila yung pag-iimbestiga ng flood control sa Kongreso dahil andyan naman daw yung ICI na mag-iimbestiga doon. Ito under din to ng DPWH. Pero bakit ito ang pinagdidiskitahan ng todo nito ni Terry Redon na yung Dolomite Beach. At the same time, nasa Maynila yung Dolomite Beach. Di ba ang constituent mo, ang pangalan nga ng party list mo is Bicol Saro. Kagaya ng party list ni Saldico. Mukhang alam na natin, parang mukhang may may similarities yung dalawa dahil ang pinoprotect ang kanilang constituent mga taga Bicol. Mukhang out of parang lumalabas dito out of way, parang ganun. Kasi yung mga taga Maynila nga hindi nagrereklamo diyan sa Dolomite Beach. Yung mga congressman ng Maynila hindi nagrereklamo sa Dolomite Beach. Pero itong si Terry Redon na hindi naman taga Maynila, hindi naman nire-represent ang mga taga Maynila, nagrereklamo sa Dolomite Beach na ginawa ni Pangulong Duterte. Ano ba yung dahilan kung bakit ba panireklamo nito ni Terry Redon dito sa Dolomite Beach ni Pangulong Duterte? Meron ba tong sama ng loob kay Pangulong Duterte kaya pinipilit niyang i-divert yung issue? Siguro nga merong sama ng loob, at the same time kailangan protektahan yung kababayan niyang representative din ng Bicol, si Saldico, yung ako Bicol Party List. Dahil nga naiipit na si Saldico at mukhang baka lang naman na nakisuyo itong si Saldico sa kanya para ipagtanggol siya para malihis yung issue ng flood control. Yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman ho sa flood control projects Isa ho dun sa mga tinitignan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun yung tatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot ho na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto. Tingnan mo tong kumag na to, no? Gigil na gigil sa 389 million na ginastos sa Dolomite Beach. Pero yung ninakaw ng mga congressman na pera sa gobyerno, trillion pesos na ang pinag-uusapan, wala silang pakialam. Siguro talagang gusto mangyari lang nito ni Terry Redon, ayaw nila ng magandang may magandang nangyayari sa Pilipinas. Kasi yan isa sa mga parang advocacy yan ng mga makakaliwa. Ayaw nila ng kaayusan sa Pilipinas kasi mawawala yung insurgency kapag maayos na yung Pilipinas. Ang gusto talaga nila maging magulo. Tandaan nyo, itong si Terry Redon, dating representative ng Kabataan Party List. Alam naman natin, yung Kabataan Party List, naiuugnay yan sa NPA. So, sinasabi lang, sympathizer yan ng NPA, itong Kabataan Party List. Dating namuno sa Kabataan Party List. I think,
after yata ni Sara Elago yata yun, si Terry Redon muna nauna, tapos Sara Elago, tapos si Raul Manuelita ang sumunod doon. So, yung utak niya andun pa rin. Kaya ayaw niya ng may nangyaring maganda sa Pilipinas tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Ayaw nila yun kasi tulad na, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, bumagsak ang recruitment ng NPA. Bumagsak yung bilang ng mga NPA. Kaya ngayon, bumabawi sila ngayon na kailangan nila magpalakas uli sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil kukunti na lang sila eh. Kaya panayambanat nila sa mga Duterte kasi ayaw na nilang bumalik yung mga Duterte dahil alam nila kapag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, uubusin na naman yung mga NPA at walang mangyayari sa kanila. Para sa proyekto pong ito, ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nakikita na. Hindi raw reclaim area, tinabunan lang daw. Ano bang ginagawa ng pag-reclaim? Di ba tinatabunan din ng lupa? Talagang ang purpose lang ng gustong gawin nito ni Terry doon, bawian lang si Pangulong Duterte. Ang tanong, bakit? Di ba? Bakit nga gustong bawian si Pangulong Duterte? Meron ka bang sama ng loob, Terry doon? Kaya pinipilit mo na buksan yung Dolomite Beach na yan? Nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat ko ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay yung po. Paano mo aayusin yung kalidad ng tubig o ng tubig ng dagat dyan sa Manila Bay? Kundi mo i-rehabilitate yung Manila Bay mismo. Ano yung sasalukin mo lang na sasalukin yung basura? Tulad yung, tingnan nyo isipin nyo, ilang presidente na yung dumaan na puro ganun ang ginagawa nila. May nangyari ba? Wala, di ba? Pero nung pinaganda ni Pangulong Duterte, meron pa ba kayo nakikitang basura diyan sa Dolomite Beach? Although meron pa rin naman, pero paano na maintain na? Tumutulong na yung local governments, yung mga bumibisita. 'Di ba? So napakaganda. Pero kay Terry Redon mali. Mali yung ginawa diyan na pagtatabon, yung hindi raw reclamation niya, tinabunan lang daw diyan. Dapat daw ang pinagaganda daw yung quality ng tubig. Tingnan mo yung utak nitong tukmol na to. Yung pong bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po pagpapaganda ng kalidad ng tubig po na Manila Bay. So yun yung first question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Well, ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong ngayon, di ba? Iipitin naman lang dito si Mark Villar. Bakit si Mark Villar? Dahil inuugnay nila si Mark Villar at isa si Mark Villar doon sa mga hindi pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tapos, dinidiin pa nila ngayon si Villanueva at saka si Jinggoy, pati si Chis Escudero. So, inuunti-unti na nila ngayon yung mga hindi pumirma sa impeachment dahil gagamitin nila yung, kung mawawala nga naman yun, at least mababawasan na yung mga boboto doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Kaya yan ang purpose talaga nila rito. Lahat ng mga may leaning sa mga Duterte, iisa-isahin na nila. Yan yung magiging bawi nila dahil naiipit na yung kababayan ni Terry Redon na si Saldico. Ito pong
proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? No? Kasama So, po kaya ang... Opo. Yes, go ahead. Okay, kasama din po yung NEDA, syempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan eh. Isa ho dun sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang so, mga yan po mayor, yung kailangan natin i-confirm. ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yan po, yung resolution po na yan, na-file po yan as early as July kasi yan po yung panahon ng pagbaba sa Maynila. Itinuro po kasi ng MMDA eh. Yung po nga Dolomite Beach project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin i-confirm sa kanila kung talaga bang pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong pagkabaha sa Maynila, ito pong Dolomite Beach project because of the blocking of the three major drainage outfalls in the area. What about businessman Francis Lloyd Chua? Siya po ang supplier nung Dolomite Beach. Well, we will have to invite him if he is the contractor of this particular project. So, Ipatawag mo na lahat ang ipatawag na kailangan mo ipatawag para, alam mo yun, tingnan natin kung may makukuha siya dyan na audience. Kasi ito, ang gusto lang naman ito, publicity. Tingin ko publicity lang ang habol nito ni Terry Ridon. Wala namang ano to eh. O baga, ang purpose lang nito, i-divert lang yung issue ng flood control. May iwas kay Saldico. Diba? Tsaka at the same time, may sama ng loob to sa palagay ko dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte. Dahil nung siya yung namumuno pa sa isang ahensya na pang-urban poor na supposedly dapat ang pinoprotektahan niya yung mga mahihirap, urban poor nga, di ba? Pero ang pinagagawa nito, nilustay po yung pera ng taong bayan sa kanyang personal na na agenda lang. Kaya ang nangyari, panoorin nyo. Kaya sa tingin ko ito yung isa sa mga dahilan kung bakit panay ang banat nito sa mga Duterte. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners ng ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo. Bakit daw sinibak? Panay daw ang biyahe sa ibang bansa. Ano ba ang posisyon ng hawak nito ni Terry Ridon? Department of Foreign Affairs ba? Bakit ang hilig-hilig nitong bumiyahe sa ibang bansa? Ano bang posisyon nito? Pang-urban poor. Pero nakailang biyahe na kagad sa ibang bansa pagkupo niya bilang chairman ng urban poor. Ibalita tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses. Ang tibay ng mukha, no? Kauupo pa lang ilang beses nang bumiyahe sa ibang bansa. Ang tibay. Sino-sino ba mga bumoto rito sa kumag na to? Diba? Pabikol-bikol sauro ka pa dyan na party list. Pero ang puso mo wala talaga sa mga mahihirap. Ang puso mo, pansarili mo lang. Kauupo mo pa lang bilang Presidential Commission on Urban Poor, bumiyahe ka kagad ng maraming beses sa ibang bansa. Bakit? Nandun ba ang mga mahihirap na Pilipino sa ibang bansa? Lumingon ka lang dyan sa paligid mo, ang dami. Diba? Nakakatim mo ng sikmura mo na bumiyahe ka sa ibang bansa. Yung ginastos mo sa pagbiyahe-biyahe mo, kung binigay mo lang doon sa mga mahihirap, nakatulong pa. Diba? Kaya kasi nibak ni Pangulong Duterte kasi yung utak mo pang pang hipokrito, feeling parang pangmasa pero ang utak pang alam niyo mga sosyalista.
ilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that So yun, yan yung mga dahilan kung bakit gigil na gigil ito si Terry Ridon kasi napahiya siya. Pinahiya siya ni Pangulong Duterte, in-expose yung kanyang kalokohan na kauupo pa lang bilang Presidential Commission for Urban Poor, nakailang biyahe kagad sa ibang bansa. So dapat pala ang in-applyan nito, Department of Foreign Affairs, para nakakapag-travel kasi iba't ibang bansa, Terry Ridon. So, kaya talaga, pag gumawa ka ng kalokohan sa panahon ni Pangulong Duterte, mapapahiya ka. Kaya yung gigil kayo ni Terry Ridon, gusto niyang bawiin. At sinakasangkapan niya yung parang nakikipagtulungan kay Bongbong Marcos para makaganti lang dito kay Pangulong Duterte. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.